stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, and now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Hello everyone! Nandito na naman po tayo sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. So again, ang aking pong panalangin sa Diyos ay ang patuloy na tayo po ay kanyang pagpalain po sa mga espiritual na pinag-aaralan po natin, tinatalakay po natin sa mga preachings, messages po na ibinibigay po ng inyong lingkod. So this time, bago po ang ating pagpapatuloy, manalangin muna po tayo. So sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay merong pagkakataong muli ngayong gabing ito na makapakinig po ng iyong mensahe. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat alam po namin na ikaw ang dahilan kung bakit kami po, dakilang Diyos, ay nakapagpapatuloy. Ikaw, dakilang Ama, ang aming pong nais, patuloy na pagtiwalaan at ang aming pong pangangaral ngayong gabing ito, o Diyos, samahan mo po kami. Uli po, aming Ama, sa iyo po ang aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayong gabing ito, para po sa ating mensahe, ating pong babasahin ang 1 Kings chapter 3. Our text for tonight, 1 Kings chapter 3. At ang message po natin ay pinamagatan ko pong Wish for Wisdom. Wish for Wisdom. 1 Kings chapter 3, beginning verse number 1. And Solomon made affinity with Pharaoh, king of Egypt, and took Pharaoh's daughter and brought her into the city of David, until he had made an end of building his own house, and the house of the Lord, and the wall of Jerusalem round about. Only the people sacrificed in high places, because there was no house built unto the name of the Lord until those days. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Only he sacrificed and burnt incense in high places. And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place,
1,000 burnt offerings did Solomon offer upon that altar. Verse number 5. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, Ask what I shall give thee. Ito po yung magiging mensahe po natin. 'Di ba? Yung pong sinabi po ni King Solomon, sinabi po ng Diyos kay King Solomon, Ask what I shall give thee. Kumbaga po, make a wish. Okay? Verse number 6. And Solomon said, Thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, in uprightness of heart with thee, and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day. And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. And thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen, a great people, that cannot be numbered nor counted for multitude. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge these thy so great a people? And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment, behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. And if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. And Solomon awoke, and behold, it was a dream. And he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, and offered up burnt offerings, and offered peace offerings, and made a feast to all his servants. Purihin po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. I believe medyo familiar po sa inyo ito. Ito po yung pagkakataon na si Solomon po, siya po'y nanaginip at tinanong po siya ng Panginoon sa kanyang panaginip kung ano ang kanyang hiling, ang kanyang request, ano ang kanyang desire, ano ang kanyang wish. Mga minamahal, siguro po magandang liwanagin muna po natin sa lahat na nung mga panahon po nila, ang panaginip po ay isa sa paraan ng Diyos ng pakikipag-ugnay at pakikipag-usap. I mean, ginagamit po ng Panginoon na ibigay niya ang kanyang mensahe, ang panaginip. Yan po ay maliwanag na isa sa pamamaraan ng Diyos nung mga panahon po nila. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi na gano'n nag-ooperate ang Panginoon. What I mean to say, meron na po tayong written word na kung saan sa ganitong paraan na ibibigay ng Diyos ang kanyang mensahe sa atin. Okay? So, to cut this story short, gusto kong malaman nyo po na nung tanungin po siya, kumbaga, ang pinaka-sentro, verse number 5. And in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, Ask what I shall give thee. Kumbaga, ang ibig sabihin ng Diyos, okay, Solomon, make a wish. Humiling ka. At sa verse 9, tukuyin na po natin, ito po yung kanyang hiniling. Ang sabi po niya, Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people. In short, wisdom ang kanya pong hiningi sa Panginoon. At ang dahilan po niya, that I may discern good and bad. Sapagkat ang sabi po ni King Solomon, sino ako para pangunahan ko yung ganito karaming mga tao? Mga kapatid, ito po ang sabi ng susunod na talata, na doon po sa naging wish ni Solomon na please ang Panginoon. Verse number 10, And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing.
Mga kapatid, dahil natuwa ang Panginoon sa kanya, alam niyo po, ayon dito sa ating pong record, kahit po yung hindi niya hiniling, ibinigay po sa kanya. Bukod sa wisdom na kanyang hiningi, yung pong understanding heart, mga kapatid, ang sabi ng Bible, dahil sa natuwa ang Panginoon sa kanya, pati yung hindi mo hinihingi, ibibigay ko sa iyo. Ano po ang sabi ng Diyos? Yung pong riches and honor, mga kapatid. At wala raw pong hihigit sa kanya sa panahon ng kanyang buhay. Mga kapatid, ito po ay mensahe na nais ko pong ibigay sa idea po na maganda rin pong meron tayong gabay sa mga bagay na hinihingi po natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, ang title natin, Wish for Wisdom. I believe, kung paano kailangan po ni Solomon yan, kailangan po nating lahat yan. We all need wisdom. Ang sabi po, para sa discernment, that I may discern good and bad. Napakahalaga po ng karunungan para ma-discern po natin kung ano po ang masama, kung ano po ang mabuti. Mga kapatid, para sa desisyon, sapagkat bilang hari, kailangan po niya na talagang magkaroon ng pantas na pagpapasya. Ang kailangan po niya, laging nanduroon ang karunungan ng Panginoon para sa kanyang mga gagawing desisyon. Mga kapatid, huwag niyo pong isiping ito po'y applicable sa hari lamang. Hindi po ba? Sa ating pong lahat. Sapagkat araw-araw gumagawa po tayo ng desisyon. So, we need to be guided. We need to be guided always in every decision na ating pong ginagawa. That is why we need to request or to ask God for wisdom. Kailangan po natin na humingi ng karunungan sa Diyos. Maging sa dealings po, kailangan natin ng karunungan. Sa discernment, we need wisdom. Sa decision, we need wisdom. Sa dealings, we need wisdom. Siyempre po, makikipag-deal siya sa mga tao. Diba? He will handle people, therefore, kailangan niya ng wisdom on how to handle them ayon po sa tamang paraan ng pag-handle sa kanila. So mga kapatid, at alam niyo po ba na right after this, kasi granted po, yung kanyang request, yung kanyang wish, mga kapatid. At alam niyo po ba, mga kapatid, right after nito pong bibigay ng Diyos sa kanya ng karunungan, alam niyo po, nilagay siya kaagad sa katayuan na makikita, mamamanifest yung karunungan na yan. Sa verse number 16, kung babasahin niyo po, ito po yung kasaysayan na may dalawang nanay na nag-aagawan po doon sa anak. Namatay po kasi yung isang bata. So itong dalawang nanay, pinag-aagawan po yung isang bata na ang gusto nilang sabihin, siya ang ina. Alam niyo po, sa hindi nila naging pagkakasundo, iniharap po ito kay King Solomon. At dito, unang ipinakita yung pong karunungan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ang sabi po niya, dalhin niyo rito ang bata, and then, bigyan niyo ako ng sword. Kumuha po siya ng sword, hahatiin po niya yung bata, at yung pong nanay na hindi pumayag, ang kapasyahan po, tingnan niyo yung wisdom, ang kapasyahan po ni King Solomon, okay, sa kanya ibigay ang bata. Bakit? Sapagkat doon po na-discern niya na yun ang damdamin ng tunay na ina. Mga minamahal, marami pa po na naging kapahayagan. Bagamat alam po natin na katulad rin ng tipikal na mga tao sa ating panahon, hindi naman po lahat perpekto sa naging lakad po ni King Solomon. But what I would like to emphasize tonight is the importance of wisdom. Kaya nga ang sabi ko po, wish for wisdom. Always wish for wisdom. Always pray for wisdom. Kailangan po natin, sa buhay po natin, ang karunungan ng Panginoon. Mga kapatid, una po, we need God wisdom in fulfilling the task exactly or accordingly. Alam niyo po, dahil itinalaga po siyang hari, ang kailangan po niya yung karunungan na kailangan po ng isang hari. Sa katayuan po niya bilang hari. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, meron tinatawag na God-given task. May mga gawain po. Ako po bilang pastor, kailangan ko po ng wisdom na talagang magagamit ko po ng naaayon dito po sa task na ibinigay ng Panginoon sa akin.
kung ikaw ay music leader, kung ikaw ay diakono ng church, kung ikaw ay meron pong specific ministry na hawak, like children's ministry, youth ministry, men's fellowship, ladies fellowship, o kaya sabihin po nating mga outreaches po. So ang kailangan po natin lagi ay ang karunungan na galing sa Panginoon. Alam niyo po, hindi po natin magagawa ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin nang hindi po niya tayo bibigyan ng karunungan. Maaaring gawin po natin ito, pero ibang-iba kapag kami karunungan na galing po sa Panginoon. That is the reason why every time na magpipreach po ang inyong lingkod, I am always praying that the Lord will give me wisdom upang maibigay ko po kung ano ang mensahe na dapat pong maipangaral. At sa pagpapastor po, especially in the kind of ministry na itiniwala ng Panginoon sa akin, it is not easy sapagkat ako po ay isang evangelist, and at the same time, hawak po natin ang Living Water Baptist Church. If not of the wisdom of God, I do not know kung paano ko po patatakbuhin ang gawain ito. Masasabi po natin na tayo yung binigyan ng task, pero Diyos ang nagpapatakbo ng gawain. Paano natin sasabihin, Diyos ang nagpapatakbo ng gawain kung ito po ay ating pong gagawin sa sarili nating kaparaanan? We need to be guided, mga kapatid, in doing the God-given task. And wisdom is very important. Kailangan po natin na laging manalangin sa Panginoon. Hayag na hayag po ang sabi po ni King Solomon, I am but a child. Bata pa ako, Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi po ni King David, Solomon, my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender. Di ba? Minsan po, yun yung po pwede nating maging katwiran. Bata tayo, hindi natin magagawa yan, bago pa lang tayo. Mga kapatid, actually po, kahit gaano ka nakatagal, kung walang karunungan ng Diyos, hindi mo magagawang tama po yan. So, every time na may gagawin tayo for the Lord, kailangan po natin ng wisdom to fulfill the given task exactly and accordingly. Para talaga magawa natin ang naaayon, hingi tayo ng karunungan sa Diyos. Huwag tayong magmagaling sa ating pong sarili. Huwag po nating gamitin ang kapangyarihan ng laman. Mas maganda po ang ating pong maging batayan at tungtungan ay ang gabay ng Diyos. Kaya ang kailangan po natin yung karunungan na nanggagaling sa Kanya. In doing the ministry that the Lord entrusted to us, let us always pray na tayo po ay bigyan ng Diyos ng wisdom. Mga kapatid, naniniwala po ako na kailangan natin ng wisdom in fulfilling the task exactly, accordingly. Napakahalaga po ng karunungan. Kaya ano ang ministry mo, kapatid? Diba? Sa anumang ministry na meron ka, huwag mong gagawin yan sa sarili mong diskarte. Huwag mong ipapangahas ang sarili mong karunungan. Lagi ang maging attitude natin, maging prayerful tayo na ang Diyos ang magbigay sa atin ng wisdom sa gawaing ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Halimbawa lang po, yung specific ministry na hawak mo ngayon. Di ba? Na-appreciate natin eh. Salamat sa wisdom na ibinibigay ng Panginoon. O yung may hawak ng ladies fellowship natin. Hindi ba? Napakalaking bagay na sa yung leadership, nandyan ang wisdom na galing sa Panginoon. Hindi ba? Sa men's fellowship natin, the same thing. Hindi po ba sa leadership, napakahalaga na laging ikaw ay bigyan ng Diyos ng karunungan. Mga kapatid, we need God wisdom. Number 1, in fulfilling the task exactly. Number 2, in facing trials every day. We need wisdom in facing trials every day. Araw-araw po may laban tayo. Araw-araw po may mga pagsubok tayo. Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin sa buhay natin, lalo na bilang mananampalataya, talagang may mga testings and trials along the way. Nandyan po yung mga masasabi po nating pagsubok sa ating buhay, pananampalataya. One good example ay yung pong sinulat po ni James. Sa James chapter 1, please. Buksan po ninyo sa James chapter 1. Ang sabi po, mga kapatid,
sa panulat na ito ni Santiago. Di ba? Napakaganda po na tayo po'y mapaalalahanan. Ang sabi po niya sa verse number 2, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Kung natatandaan nyo po, may naibahagi po ako using this passage, ano po, na ipinakita ko po, dinifferentiate ko po sa inyo yung temptation at saka po yung trials. Yung temptation, galing kay Satan. Yung trials, galing sa Panginoon. Yung temptation, para lumabas ang masama sa iyo. Yung pong trials, para lumabas ang maganda sa iyo. Ang ibig ko pong sabihin, nagpapalakas dapat ang pagsubok. Yung pong temptation, pasasamain ka, ibabagsak ka, sisirain ka. Pero yung trial po, palalakasin ka. Lalo na kung matututunan mo magtiwala sa Diyos. Kaya nga ang sabi niya, brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Just try to imagine how come nasasabihin ni James na count it all joy kung negative po yan? No! Alam lang po ni James, mga kapatid, na ang pagsubok po ay may magandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Always put that in your mind, na ang pagsubok na nararanasan mo, ang intention nito, positibo, maganda po ang gustong i-accomplish ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yan po'y magpapalakas po sa atin. Katulad po ng sinabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 5 and verse number 10, But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, strengthen, or settle, strengthen, establish you. Yan po ang nagagawa ng tinatawag nating pagtitiis. Yan po ang nagagawa ng pagsubok. Balikan po natin. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Ang context ng temptation dito, trials. Kasi sabi, knowing this, that the trying of your faith. So, yun po yung context, di po ba? Trying of your faith, pagsubok po. Work at patience, but let patience have a perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Ang realidad po ito. Sa buhay natin, pagka-actual, na tayo po'y may mga nararanasan, hindi po lahat ng bagay naiintindihan natin. There are times na may mga nararanasan tayo na hindi natin maunawaan. Para bang yun nangyari kay Job? Na ang bait-bait niya, ang tuwid niya, maayos naman ang lakad niya. Pero ba't siya nakaranas ng napakaraming matitinding hagupit sa buhay po niya? So bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon na ipakita ang kadalisayan po ng pagkamakadiyos nito pong si Job, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, ang isang maliwanag dyan, sa Job chapter 23, ito po yung matinding eksena sa buhay po ni Job, na pagka inisip natin, maring tayo, nagiging eksena rin po natin ito. Ba't ganito? Kahit saan ako tumingin, parang puro pagsubok na lang. Parang kahit saan ako lumingon, parang puro mga, di ba? Yun po yung nagiging damdamin natin. And then, there are times, bakit kaya? Hindi ko maintindihan ito. Yun po ang punto. Naranasan ni Job sa buhay po niya yan. Sabi niya, I go forward, wala ang Panginoon doon. On my left, where he doth work, wala po siya doon. On my right hand, tinago niya ang kanyang mukha sa akin. Sa likod, kahit saan siya sumuling. Sabi niya, hindi niya maintindihan. Alam niyo naman po yung konteksto nito, di po ba? So, siya po ay nalugi sa negosyo, namatay yung mga alagang hayop. Siya po ay namatayan ng mga anak, hindi po ba? O siya po ay nagkaroon ng matinding karamdaman. Siya po ay pinag-isipan ng kanyang mga kaibigan. Siya po ay medyo iniimpluwensya na po ng kanyang asawa ng negatibo sa usapang espiritual. Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, napagtagumpayan pa rin po ni Job yan. Ngayon, sa buhay po natin, if ever that we are experiencing things like that, na may nangyayari sa iyo, hindi mo maipaliwanag. Alam mo namang matuwid ang lakad mo, alam mo namang nakakapit ka sa Panginoon, alam mo naman na sinusunod mo yung kalooban niya, pero bakit pinahintulutang maranasan mo? Yung nararanasan mo ngayon, hindi mo maintindihan. Ang kailangan mong gawin, hindi magreklamo. Ang kailangan mong gawin, hindi magrebelde. Ang kailangan mong gawin, magtiwala. Amen? At sa iyong pagtitiwala sa Diyos, ito ang pinaka-tamang gawin. Ang sabi po, balikan natin si James. James chapter 1, verse number 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations.
knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire wanting nothing. Ano ang sabi ng verse 5? If any of you lack wisdom, ano raw ang dapat gawin? Let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Kumbaga, ilarawan natin. O, Solomon, anong kailangan mo? Anong gusto mo? Yun po, ilagay mo yung sarili mo. Tinatanong ka ng Diyos sa sitwasyon mo, sa buhay mo, bilang Kristiyano, anong gusto mo? Kasi baka mamaya, kung tayo nalagay doon sa kalagayan ni Solomon, para pong yung kwento at yung pong mga napapanood namin dati, yung may genie, yung pagka kinaskas mo yung lampara, and then magkakaroon ka ng pagkakataon na may lalabas na genie roon at magre-request ka, kung tayo kaya yun, ano hilingin natin? Naku, payamanin mo ko, di ba? Bigyan mo ko ng malaking bahay. Mga kapatid, si Solomon, ang kanyang hiniling, wisdom. Pero lahat ng iyon, ipinagkaloob din ng Panginoon sa kanya. Okay? Ang karunungan po ang hilingin natin sa Diyos pagka may pagsubok tayo. Kapag meron po tayong mga hindi maintindihan sa buhay natin, mga kapatid, maging positibo ka lagi na hindi pwedeng walang purpose ang Panginoon, na hindi pwedeng hindi alam ng Panginoon ito. Kaya nga sabi ni Job, hindi man niya naintindihan ng lahat ng bagay, isang bagay ang makikita nating karunungan ng Diyos na meron siya. Ano po yun? Oo, hindi ko nga naintindihan lahat ng nangyayari sa akin. Pero ang alam ko, nakikita ko ng Panginoon. Amen? So, the same thing sa buhay po natin. Okay? Hindi mo maintindihan. Ang sabi naman ng Biblia, hingi ka ng karunungan sa Diyos. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Alam nyo, pagka tayo po ay humingi ng karunungan sa Diyos, palagay ko, mababawasan na po yung mga magnenegatibo, magre-rebelde, tatalikod, o yung hihinto. Mga kapatid, bakit? Kasi iba yung karunungan ng Panginoon eh. Ipapaunawa ng karunungan ng Diyos sa iyo na talagang ito ay para sa ikabubuti mo, ikatatatag mo, ikalalakas mo. Amen? So, we need God's wisdom, number 1, in fulfilling the task exactly. Accordingly. Anumang ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, hingi ka ng karunungan sa Diyos para magawa mo ng naaayon at tama talaga yung pong ipinagagawa ng Panginoon sa iyo. Pangalawa, in facing trials every day, we need God's wisdom. Opo, kaya umaga pa lang, yun na kaagad, Lord, sa araw na ito, bigyan mo po ako ng karunungan para alam ko kung paano ko haharapin ang mga sitwasyon. Magkaroon tayo ng discernment, okay? Temptation ba? O trials, di po ba? O, makita po natin, ano yung tamang desisyon? Ano yung tamang hakbangan po natin? And then, kapag may mga sitwasyon pong nangyayari sa atin, may mga pangyayari na parang, okay, paano ko ididil ito? Yung mga tao po, paano natin ididil ang tao? So, kailangan natin wisdom. Okay? Pangatlo po, mga minamahal, we need wisdom in fighting the true enemy. Kailangan din po natin ng karunungan sa pagharap natin o pakikilaban natin sa tunay na kalaban. Alam niyo po, ang isang manifestation talaga ng karunungan, una, alam mo kung sino ang totoong kalaban. Mga kapatid, hindi ho tayo ang magkakalaban. Diba? Hindi po ang kapatid sa kapatid. Hindi po ang mananampalataya sa mananampalataya. Sa Biblia po, tinuro sa atin na merong isang tunay na kalaban. At ang kalaban na ito, walang iba kundi ang dyablo. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 and verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, unang dapat ma-identify natin, we need to identify kung sino talaga ang kaaway. At nilinaw ng Bible, dyablo po ang kalaban natin. Minsan po nagkakabintangan tayo eh. Minsan po nagkakabuntunan tayo eh, di po ba? May mga pagkakataon po na nag-aatakihan po tayo. Bakit natin gagawin yan na hindi tayo ang magkakalaban? Ang kaaway natin, dyablo. Kaya kung kasiraan ang pag-uusapan, hindi tayo. Ang dyablo ang nagnanais na sirain at silain po tayo. So, anong kailangan natin? Wisdom. Kasi hindi mo siya kakayanin sa lakas mo eh. Kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Kailangan po natin ng gabay ng Diyos. Kailangan po natin ng lakas ng Diyos. Ano po ang ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto? Tingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter 2 and verse number 11.
Ito po'y isang napakahalagang paalala sa bawat mananampalataya, mga kapatid, sapagkat may mga pagkakataon po na hindi natin namamalayan na iisahan po tayo ng kaaway. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 and verse number 11, lest Satan should get an advantage of us. For we are not ignorant of his devices. Hindi raw tayo dapat walang muang or mangmang. Diba? Ang sabi po, huwag nating hayaang makaisa ang dyablo. Baka mamaya nga po, hindi nakaisa, nakadalawa na eh. Baka mamaya po, nakamarami na eh. Mga kapatid, sa usaping gawain ng Panginoon, sa usaping magkakapatiran, sa usapan po ng ating mga relasyon, titiyakin ko po na kung Diyos ang tatanungin natin, ang sabi ng Bible, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is God's will for us to be united. It is God's will for us to love one another, to pray for one another. That is the will of God. Pero si Satan, anong gusto niya? Division. Ang gusto po ni Satanas, kasiraan, pagkakabahabahagi. Kaya ito pinaalala ni Pablo. Ang sabi ni Apostle Paul, lest Satan should get an advantage of us. Kasi medyo hindi na maganda nangyayari sa kanila eh. Doon pa lang sa 1 Corinthians, hayag na po ang carnality nila sa isang kalagayan po na hati-hati sila. Kanya-kanya po sila. So ito po ay maliwanag na atake at gawa ng kaaway para sila po na potensyal na gawain ay hindi po magamit. And that is the sad truth, mga kapatid. Diba? Yan po yung sad thing sa buhay po ng Korinto. Na potential sila, pero medyo naapektuhan po ang pagkagamit sa kanila. Why? Because of division. Yun ang pinupunto ni Pablo. Sino ba si Pablo? Sino ba si Cephas? Sino ba si Apollos? Mga ministro ng Panginoon yan eh. Is Christ divided? Yun ang niliwanag niya. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po dito sa ikalawang sulat niya, yun ang ipinaalala niya. 2 Corinthians 2, verse number 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. And you know what? Bilang Kristiyano po, what we need is wisdom kung paano natin lalabanan po ang dyablo. Kung paano po ang dapat nating gawin. So una, magandang atin pong matutunang i-resist po siya, mga kapatid. If Satan is attacking you, learn to resist him. Yun po ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Huwag kayong mag-iisip na may magandang intensyon ng dyablo. Kaya nga kapag ka po ang mga bagay ay makakasira, yun po'y discernment eh. What you need is wisdom to discern. Kalooban ba ng Diyos to? Gawa ba ng Diyos to? Kasi pag makakasira, hindi po gawa ng Diyos yan. Dahil ang Diyos po, builder, mga kapatid. Ang Diyos po, hindi po pwedeng hahakbang ng isang bagay na makasisira sa gawain niya, na makasisira sa isa't isa. Ang gusto ng Panginoon, magpala. Yan po ang maliwanag na sinabi ng John chapter 10 and verse number 10. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Anong sabi po ni Jesus? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So dyan pa lang po pwedeng makita mo na eh. Diba? Na kapag ka po gawa ni Satan, ikasisira. Kaya ang kailangan po mga kapatid, labanan po natin siya ng naaayon sa karunungan ng Panginoon. So we need wisdom in fighting the true enemy. Para po talaga mapagtagumpayan natin, malabanan po natin si Satanas, ang kailangan po natin, wisdom na galing sa Panginoon. Amen? I hope and I pray na ito pong mensaheng ito'y makatulong sa takbo ng ating buhay pananampalataya. Sa takbo ng buhay natin bilang iglesia ng Panginoon, bilang church ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal, kailangan ko ng karunungan. Kailangan natin ng karunungan. At ang Biblia po ang nagsasabi, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Why we need to ask for wisdom? Bakit kailangan mong mag-wish ng karunungan, mga kapatid, sa buhay mo bilang Kristiyano? Iliwanag ko po,
Sa discernment, mahalaga yan. Sa decision, mahalaga yan. Sa dealings natin, sa iba't ibang tao at maging sa mga sitwasyon, kailangan po natin yan. Mahalaga yung karunungan. At tinukoy po natin sa ating mensahe, we need God's wisdom, number 1, in fulfilling the task exactly. Number 2, in facing trials every day. Yung mga pagsubok sa buhay natin araw-araw, we need the wisdom of God kung paano natin haharapin po yan. And in fighting the true enemy, kailangan natin ng karunungan. Sabi po ng Ephesians chapter 4 and verse number 27, neither give place to the devil. Wag na wag daw natin siyang bigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Kaya nga nililinaw ko sa inyo kanina, sa karunungan na ibinigay ng Diyos sa atin, pagka kay Satanas, resist, mga kapatid. Huwag nating i-entertain. Meron po akong isang logic na naibigay doon po sa mga nagdadrama na, bakit ba ayaw akong tigilan ni Satanas? Bakit ba laging ako na lang ng ako? Sabi ko, baka mamaya, kaya siya nawiwili, ini-entertain mo. Mas maganda po, i-resist po natin. Mga kapatid, sa lahat ng ating mga tinalakay ngayon, ang kailangan po natin, wisdom na galing sa Panginoon. Kaya ang naging title natin, Wish for Wisdom. Parang sa naging kalagayan po ni Solomon, ang sabi ng Panginoon, okay, ask what I shall give thee. Make a wish, Solomon. And then Solomon asked for wisdom. Mga kapatid, ikaw, nakita mo ba ang kahalagahan na tayo po ay humingi ng karunungan sa Diyos? Mga kapatid, kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Sa mga gawain na ating ginagawa, kailangan natin ng karunungan mula sa Kanya. Sa mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay na ito, kailangan natin ng karunungan ng Diyos. At sa pagharap natin sa totoong kalaban, kailangan natin ng karunungan ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, wish for wisdom. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa muling naging pagtuturo mo sa amin ngayong gabing ito. Ito po ay isang napakahalagang paalala, Panginoon. And this message is very true. Sapagkat sa katotohanan, hindi kami mapapabuti kung walang gabay mo. Kung walang karunungan mo, dakilang Panginoon. And thank you for reminding us tonight, O God. May we always pray for wisdom in everything na ginagawa po namin. Sa iyo pong ministeryo na ipinagkatiwalaan sa amin, nawa gawin po namin ito ng may karunungan. Sa mga pagsubok na nararanasan namin, nawa ito po'y nakapagpaalala na ang kailangan namin, karunungan. At sa mga pagharap namin sa kalaban, Panginoon, nawa maisip namin, makita namin, ang kailangan namin ay ang iyong karunungan. Muli po kami nag-aangat ng aming tinig, tinataas namin ang iyong pangalan. Napakalaking pagpapala po ng mensaheng ito, lalo na sa buhay namin bilang mga Kristiyano. Lord, bigyan mo po kaming parati ng karunungan para magkaroon po kami ng discernment sa bawat desisyon na amin pong gagawin at maging sa dealings po namin sa tao at sa mga nararanasan namin kung paano namin i-handle ang amin pong mga sitwasyon. Lord, thank you so much. Bless your people. Bless each and every one of us. At nawa, kung meron po kaming mga kasama na marahil meron matinding pinagdadaanan, nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang maghayag ng iyong sarili sa Kanya. May you give us wisdom, Heavenly Father. Thank you so much. We praise you. We honor you, O Lord. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa muling naging pagsubaybay at pakikisama po ninyo sa ating pag-aaralang ito. At patuloy niyo pong ipanalangin ang inyong lingkod. Kaya nagpapasalamat ako sa masaganang biyaya ng Panginoon na nakatawid pa rin po tayo ngayong gabi. At ako'y naniniwala na kailangan po natin ang message na ito. Kaya minsan pa, nais kong sabihin sa inyo, salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. To God be the glory. I heard
much blood